Shalom sa inyong lahat. Sapagkat ganong iniibig ng Diyos ang sanlibutan, kaya pinagkaloob niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 1:3-16 Filipino Standard Version. Welcome po sa Good and Faithful Channel dito sa YouTube. Dalayan kong maging pagpapala ito sa iyo tuwing ikaw ay magbubukas at manunod. Ang pangunahing mapapanood mo ay ang pagtatalakay ng lingguhang pag-aaral ng salita ng Diyos. Dati ang araw na madaragdagan ito ng mga serye ng pag-aaral sa iba pang paksa tungkol sa pagiging katiwala ng Diyos. Gaano ang pagpapahalaga mo sa buhay na walang hanggan? Mga tema sa Ebanghelyo ni Juan. Bago tayo pumalaot ay manalangin muna tayo. At ang ating panalangin ay mula sa awit 90, 10 hanggang 12. Ang buhay namin ay hanggang 70 taon lang. O kung malakas pa ay aabot ng 80 taon. Ngunit kahit ang aming pinakamagandang mga taon ay puno ng paghihirap at kaguluhan, talagang hindi magtatagal ang buhay namin at kami ay mawawala. Ipaunawa ninyo sa amin na ang buhay namin ay maiksi lang upang matuto kaming mamuhay ng may karunungan. Amen. Ang siyam na leksyon, ang pinagmumulan ng buhay. Ating susunod talata ay Juan 14:6. Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Nang tanungin kung sino siya, sumagot si Jesus sa terminong nagtatalaga sa pagka-Diyos. Ang ako nga ay hindi mapag-aalinlangan ng pagtukoy sa Panginoon mismo na nagpakita kay Moises sa nagniningas na mababang punong kahoy. Ako ang ako nga. Sinabi niya kay Moises, Exodo 3:14. At itong mismong Diyos, ang ako nga, pagkatapos ay naging tao at tumaan sa gitna namin at nakita namin ang kanyang kalwalhatiang gaya ng sa tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. 1:1-14. Muli ay tatlong paghati ng leksyon. Una, ako ang buhay. Ikalawa, pagkatao at makadiyos na mga aspeto. Ikatlo, pagtanggi ay mauwi sa katulan. Sa una ay titingnan natin ang dalawang pagtatalakay. Nasa kanya ang buhay, mga salita ng walang hanggang buhay. Sa ikalawa ay nananampalataya at bagong kapanganakan. At sa ikatlo, dalawa ring pagtatalakay, pagtanggi sa pinanggagalingan ng buhay at kahatulan. Unang pagkakahati, ako ang buhay. At ang unang pagtatalakay ay sa kanyang buhay. 1:1-4.
Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa simula ay kasama na siya ng Diyos. Lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamagitan niya, at kung wala siya, ay hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa. Nasa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Buhay na walang pinagmulan, walang hanggang sariling pag-iral. Sa Juan 1:1, buong linaw na sinasabi ng apostol na si Jesus ay Diyos, ang banal na anak. Dahil dito, nasa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Ang pagtukoy sa buhay dito ay ang banal na buhay, walang pinagmulang, walang hanggang sariling pag-iiral. Dahil siya ay may buhay sa kanyang sarili, maaari niyang ialay ang kanyang buhay at kunin itong muli. 1:17. At dahil siya ay may buhay sa kanyang sarili, maaari siyang magbigay ng buhay sa sinumang nais niya. 1:5-21. Makikita rin ito sa Juan 14:19. Itong terminong buhay, zoe, sa orihinal, ay lumilitaw ng 36 na beses sa Ebanghelyo ni Juan. Kung titignan ito kung anong porsyento sa pagkakagamit sa buong tipan, itong 36 na beses ay 25%. Napakarami. Sa Juan 1:4 at 5, maliban sa pagtukoy sa pinagmumulan ng buhay sa ating planeta, ang salita ay nauugnay din sa kaligtasan. Sa mga natitirang bahagi ng Juan, itong ideya ng buhay, zoe, ay madalas na ipinahahayag bilang walang hanggang buhay. Hindi ito yung buhay na meron tayo ngayon, sapagkat ang buhay na meron tayo ngayon ay mawawala. Kaya nga, sapagkat ito'y walang hanggang buhay, ito ay pangako ng kaligtasan. Makikita rin yan sa Juan 3:16, 36, 4:14, 36, Kapitulo 6:27, at Kapitulo 10:27 rin. Kaya ang isa na nagbigay ng buhay sa paglalang ay siya ring nagdadala ng kaligtasan, walang hanggang buhay, at sa isang nawaglit na sanlibutan. Bakit naparito sa lupa si Jesus? Kung paanong itinaas ni Moises sa ilang ang ahas, kailangan din namang itaas ang anak ng tao. 1:14. Kung paanong kinuha ng tatlong ahas ang lugar ng mga Israelitang natuklaw ng ahas, gayon din kinuha ni Jesus ang ating lugar. Tayo na iginupo ng kasalanan, kinuha niya ang parusa para sa atin upang tayo magkaroon ng buhay na kanya. 1:17. Ninanais din ni Kristo na magkaroon tayo ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Hindi lang basta buhay, isang masaganang buhay. 1:10. Kaya ang lahat ng tumanggap sa Kanya ay na sumasampalataya sa Kanyang pangalan
ay kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging anak ng Diyos, na ipinanganak hindi sa dugo o sa kalooban ng laman o sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Juan 1:12 at 13. Naparito kasi si Kristo upang ipakita sa atin ang Ama, sapagkat walang sino mang nakakita kailanman sa Diyos, sa Ama. Ang Diyos na tanging anak na nasa kandungan ng Ama ang nagpakilala sa Kanya. Makita natin yan sa Juan 1:18. Kaya nga, sa pamagitan ng pagkakita ng karakter ni Jesus, makikita natin ang karakter ng Ama. Pangalawang pagtatalakay, ang mga salita ng walang hanggang buhay, Juan 6:63 hanggang 68. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Ang laman ay walang anumang pakinabang. Ang salitang sinasabi ko sa iyo ay Espiritu at buhay. Subalit may ilan sa inyo na hindi sumasampalataya sapagkat nalalaman na si Jesus buhat pa ng una. Kung sino-sino ang hindi sumasampalataya at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Sinabi niya, dahil dito'y sinabi ko sa inyo, walang taong makakalapit sa akin malibang ipagkaloob sa Kanya ng Diyos. Dahil dito, marami sa Kanyang mga alagad ay tumalikod at hindi na sumama sa Kanya. Kaya't sinabi ni Jesus sa 12, ibig din ba ninyong umalis? Sumagot sa Kanya si Simon Pedro, Panginoon, kanino kami pupunta? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. Ang pinagmulan ng walang hanggang kaligtasan. Ang mga salita ni Pedro tungkol sa walang hanggang buhay ay kumakabit sa isang temang pinararaanan sa buong ebanghelyo ni Juan. Ang pagkakatuon ng paraan ng pagsasalita tungkol sa buhay na walang hanggan ay lumilitaw sa Juan 6 sa konteksto ng pagpapakain ng 5,000. Kaya makita natin yan sa mga talatang 27, 40, 47, 54 at 68. Sinabi ni Jesus na siya ang tinapay ng buhay, talatang 35, na nangangahulugan na ang kanyang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ay ang pinagmumulan ng walang hanggang kaligtasan. Kung wala niyan, yung buhay at kamatayan, yung muling pagkabuhay, walang kaligtasan. Ang walang hanggang buhay ay tumutukoy sa kapangyarihang nagbibigay buhay. Ang walang hanggang buhay ay hindi tumutukoy sa isang pag-iral ng espiritu o sa pagiging bahagi ng isang walang hanggang katauhan o sa ibang konseptong makalangit. Tumutukoy ito sa nagbibigay buhay na kapangyarihan na nagdadala ng kaligtasan at kahulugan sa ating pag-iral ngayon at sa buhay na walang katapusan kapag bumalik ang ating Panginoon. Kung paanong si Jesus ay nagkatawang tao, gayon din muling pagkabuhay na sinasalita ni Jesus ay nagaganap sa panahon at lugar at sa isang pisikal na katawan. Ito'y isang muling pagkabuhay
mula sa mga patay. Isang pagbabago ng buhay na mayroon tayo minsan sa Eden. Paano tatanggapin ang walang hanggang buhay? Sa pamagitan lamang ng panampalataya, naniniwala tayo na pumarito sa Jesucristo upang mabuhay at mamatay alang-alang sa atin. Ang panampalatayang ito'y dumarating sa atin bilang isang kaloob. Ngunit dapat natin sadyang isuko ang ating mga sarili kay Jesus upang magsisi at angkinin ang kanyang dugo para sa kapatawaran at paglilinis ng kasalanan. Nang tanungin si Jesus si Pedro kung siya rin ay aalis, ang sagot ni Pedro, Panginoon, saan kami paroroon? Nasa iyo ang salita ng walang hanggang buhay. Juan 6:68. Ay binubuod ang diwa ng kaligtasan at kung paano ito matatamo. Hindi ito nagmumula sa filosofiya, kasaysayan o siyensya, lahat ng mga pantaong pamamalakad. Ito'y nanggagaling kay Jesus na nagtataglay sa kanyang sarili ng walang hanggang buhay. Iniaalok itong walang bayad sa lahat ng tumutugon sa banal na espiritu ay tatanggap nito. Pangalawang pagkakahati at unang pagtatalakay mga makatao at makadiyos na aspeto ng tao. Nananampalataya at bagong kapanganakan 1:2:12 at 13. Subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya na sumasampalataya sa Kanyang pangalan ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos na ipinanganak hindi sa dugo o sa kalooban ng laman o sa kalooban ng tao kung hindi ng Diyos. Mga hakbang upang maging isang Kristiyano. Sinulat din ni Juan ang kanyang ebanghelyo upang tayo manampalataya kay Jesus. At sa pananampalataya ay maaari tayong magkaroon ng walang hanggang buhay sa kanyang pangalan. Yan ang mauulit-ulit na sinasabi rito. Makikita yan sa Juan 20:31 din. Sa Juan 1:12-13, yung binasa natin kanina, itong proseso ay inilarawan sa dalawang hakbang. Una, tatanggapin natin siya na ang ibig sabihin ay mananampalataya sa Kanya. Ikalawa, binibigyan niya tayo ng kapangyarihan upang maging mga anak ng Diyos na inilalarawan bilang isinilang ng Diyos. Kaya mayroong aspetong pangtao at pang-Diyos sa pagiging isang Kristiyano. Dapat tayong kumilos sa paniniwala, tanggapin siya, maging bukas sa liwanag. Ngunit siya ang muling makapagbabago ng puso. Ang pananampalataya mismo ay isang kaloob ng Diyos na nagmumula sa pakikinig ng kanyang salita, Roma 10:17, upang magkaroon ng tunay na nanatiling pananampalataya kay Kristo. Dapat natin siyang makilala gaya ng pagpapakilala sa Kanya sa salita o sa Biblia. Yun ang paraan na makilala natin siya. Yung mga sinasabi sa Biblia tungkol sa Kanya
at ang kanyang mga ginawa at gagawin pa. Ang Espiritu na gumagawa sa at nagbibigay ng liwanag sa isipan ng tao, lumilikha ng panampalataya sa Diyos. Yung mga sumasampalataya kasi o tumatanggap sa anak bilang ang Mesyas ay tatanggap ng walang hanggang buhay. Kaya nga ang napakahalaga ng panampalataya, di ba? Nakita natin nung mga nakaraang pag-aaral na ang panampalataya ay ang ating kamay para makahawak sa tagapagligtas sapagkat siya ang pananggagalingan ng buhay. Binibigyan din ni Juan ang pagtanggap o paniniwala sa salita na binigkas ni Jesus. Ang papel ng banal na espiritu ay maghatid ng pananalig. Ang pundasyon ng pananampalataya. Ang pananampalataya, biblikal na pananampalataya, nililinaw dito kung anong uri ng pananampalataya. Biblikal na pananampalataya, nakabatay sa gawain ng banal na espiritu sa ating mga puso, ang pundasyon ng ating pananampalataya. Ang pananampalataya ay dakilang pagpapala. Ang matang nakakakita, ang tengang nakakarinig. Ang makataong paraan sa pananampalataya ay nagsasabing dapat tayong makasumpong ng isang pundasyon, ang pamantayan para sa pananampalataya. At pagkatapos ay maniwala. So, ang sinasabi rito ay yun ang hinahanap ng tao, yung basihan ng pananampalataya. Kaya nga, yung mga leader na iglesia noon ay gusto nilang malaman ang mga palatandaan, yung mga tanda. Yun ang pagbabasihan nila ng pananampalataya. Di ba nung nakaraan ay nakita natin yung to see is to believe. Maniniwala lamang kung mayroong makikita. Sa kabaliktaran, ang paraan ng Biblia ay nagsasabi na ang pananampalataya ang pundasyon, isang kaloob mula sa Diyos. Ibig sabihin, nagsisimula tayo sa pundasyon ng pananampalataya at pagkatapos mula roon tayo ay lumalago sa pangunawa at biyaya. Pangatlong pagkakahati. Ang pagtanggi ay mauwi sa kahatulan at ang unang pagtatalakay ay pagtanggi sa pinagmumula ng buhay. Juan 1:5 at 10 at 11. Ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman at ito'y hindi nagapi ng kadiliman. Siya noon ay nasa sanlibutan at ang sanlibutan ay ginawa sa pamagitan niya. Gayunmay hindi siya nakilala ng sanlibutan. Siya'y naparito sa kanyang sariling tahanan at siya'y tinanggap ng kanyang sariling bayan. Ilan sa mga pinakamalungkot na salaysay sa lahat ng kasulatan ay nagaganap sa Ebanghelyo ni San Juan. Tingnan natin yung pagkakatanggi sa ako nga ng bayan ng Diyos. Ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman.
at ito hindi naunawaan ng kadiliman. Ang ilaw ay nasa sanlibutan at ang sanlibutan ay ginawa sa pamagitan niya. Gayunmay hindi siya nakilala ng sanlibutan. Siya'y naparito sa kanyang sariling tahanan at siya'y hindi tinanggap ng sarili niyang bayan. Yan yung sinasabi kanina na nakalulungkot na salaysay. Ang ako nga ay tinanggihan ng marami sa sarili niyang bayan. Nagpapasimula sa pagdududa. Ang kapanahong makataong paraan ng pag-iisip ay nagsisimula sa pagdududa. Sinisita ng mga tao ang lahat upang matukoy kung ano ang katotohanan. Kung makaliligtas sa apoy ng paghahambing na pagsisiyasat, ay tinatanggap nila bilang matibay na kaalaman, isang bagay na mapaglalaga ng panampalataya mo. Yan yung sinasabi kanina. Naghahanap ng basihan ng panampalataya. Ang sinasabi ng Biblia ay ang panampalataya mismo ang basihan, ang pundasyon. Ginagamit ng iba ang katulad na paraan sa Biblia na pinagdududahan ang lahat mula sa isang siyentipiko, historikal, psikolohikal, filosopikal, arkeolohikal o geolohikal na pananaw upang matukoy ang katotohanang nasa Biblia. Yun yung mga paraan ng tao. Yan sasabi ito. Lahat yung mga scientific, historical niyan yan ay mga paraan ng tao. Ang talagang paraan, ito mismo ay nagsisimula sa at nagtatayo sa pagdududa sa mga katotohanan ng sanlibutan, ng kasulatan. Yan, itong mga paraan ng taong ito ay mauuwi lamang sa pagdududa ng katotohanan ng kasulatan. Itinanong ni Jesus, kapag dumating ang anak ng tao, makasusumpong kaya siya ng panampalataya sa lupa? Pagdating kaya ng Diyos, masusumpungan kaya ako o ikaw na may panampalataya sa Diyos? Inilarawan ito ng 10 espiya sa Kanaan. Ang kasalanan ng mga Hebreo nang sila'y nasa Kades Barnea, ito yung bago sila tumawid ng ilog at papasok na sila sa Kanaan. Ang kasalanan nila, sabi rito, ay ang pagdududa sa salita ng Diyos. Inutusan sila ng Diyos na umakyat at sakupin ang lupain. 12 espiya ang sinugo sa Kanaan upang tiktikan ang lupain. Nagbalik sila na may 2 ulat. Ang nakararami ay nagbigay ng negatibong ulat. May mga higanti sa lupain. Napapadiran ang mga lungsod, mga sandata na hindi pa natin nakita noon. At sanay na mga hukbo. Yan ang nakita nila. Yan ang inulat nila. Sa kabaliktaran, naging alipin tayo sa lupain ng Ehipto na may kakaunting karanasan militar. Bumoto ng hindi ang 10 espiya. Majority sila. Batay sa nakapagpapasukong katibayan mula sa pananaw ng tao. Yung mga nakita nila. Sabi nila, tayo parang mga tipaklong. Puro mga higante. Yun. Batay yan sa pananaw ng tao. 2 espiya,
si Caleb at si Josue ito. Ang bumoto ng oo batay sa kanilang panampalataya sa nakapagpapasukong kapangyarihan ng salita ng Diyos. Pangalawang pagtatalakay, kahatulan, 1:3-18 hanggang 21. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na sapagkat hindi siya sumasampalataya sa pangalan ng tanging anak ng Diyos. At ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanlibutan at iniibig pa ng tao ang kadiliman kaysa sa ilaw sapagkat ang kanilang magawa ay masasama. Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw at hindi lumalapit sa ilaw upang ang kanyang magawa ay huwag malantad. Subalit, ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang malinaw na mahayag na ang kanyang mga gawa ay naaayon sa Diyos. Ang bayan ay pumasok sa kahatulan. Ang pagtanggi kay Hesukristo, ang ilaw ng sanlibutan, ay iniiwan tayong bukas sa pagdududa at sa mga tukso ng dyablo. Ito'y upang pumihit mula sa liwanag tungo sa kadiliman. Binigyan si Eva ng liwanag kung paano pakikitunguhan ang punong kahoy na nasa gitna ng halamanan. Huwag kang kakain ng bunga niyan, sabi ng Diyos. Tinukso siya ni Satanas na pagdudahan ang liwanag. Sinubok niya ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng pangangatwiran na hindi pupuksain ng isang Diyos ng pag-ibig ang mga nilikhang kanyang nilalang. May katotohanan naman din yan. Hindi niya pupuksain ang tao. Ang pupuksain niya ay ang kasalanan. Pero kung ang kasalanan na nasa tao, ay masasama mapupuksa ang tao. Niibig ng Diyos ang tao. Ang kinamumuhian niya ay ang kasalanan. Umasa rin siya sa impormasyon ng kanyang pandama. Nakikita niya, masarap na kanin. Nakita rin niya na kumain ng prutas ang ahas at ngayon ay nagkaroon ito ng kapangyarihang magsalita. Marahil, tama ang ahas. Kung kakain ako ng prutas, ako ay maaaring maging katulad ng Diyos. Nadaya, tumalikod siya sa liwanag at pinili ng kanyang mister ang parehong landas. Sumagot gamit ang salita ng Diyos. Nasa mga kamay ni Kristo na gamitin ang katulad na makataong kasangkapan ng isipang ginamit ni Adan at Eva, ng mga tao bagong baha at ng Israel sa Kades Barnea. Ano yung paraan ng pag-iisip ay yung pag-iisip ng tao. Kung ano ang nakikita. Maaari sanang tinanong niya kung bakit ang isang Diyos ng pag-ibig ay iiwanan ang kanyang anak sa ilang sa loob ng 40 araw at gabi na walang pagkain at proteksyon. Maaari din niyang pagpasyahang subukin ang kanyang pagiging anak sa pamagitan ng paggawa ng tinapay sa mga bato. Sa halip, sumagot siya sa pamagitan ng salita ng Diyos.
Sinabi niya, nasusulat, siya'y gumawa ng antas ng makalangit na mga bagay sa halip na sa makalupang huwaran ng pag-iisip. Yung paraan ng pag-iisip ng tao, hindi paraan ng pag-iisip na makalangit. Napakadaling isakatwiran ang kanyang daan sa isang maling desisyon na napakaraming tao, kahit mga tao ng panampalataya, ay madalas na ginagawa. Iyan ang nakalulungkot. Huling salita, si Kristo ay tinarato gaya ng nararapat sa atin upang tayo ay tratuhin gaya ng nararapat sa Kanya. Siya ay hinatulan para sa ating mga kasalanan kung saan wala siyang bahagi sa kasalanan, upang tayo sa ating ganap na sa pamagitan ng Kanyang katwiran, tayo ay ariing ganap sa pamagitan ng Kanyang katwiran kung saan wala tayong bahagi. Nagdusa siya sa kamatayang para sa atin upang makatanggap tayo ng buhay na sa Kanya. Sa Kanyang mga latay ay gumaling tayo. Ang dalangin ko para sa iyo. Sa ngalan ng ating Panginoong Hesus, ang ilaw ng sanlibutan, dalangin kong ikaw ay magpatuloy na lumakad sa kanyang liwanag upang ikaw ay maging isang pagpapala bilang isang ilaw ng sanlibutan. Sumainyo ang Good and Faithful channel dito sa YouTube. Ako'y patuloy na nagpapasalamat sa mga taong tumutulong na makarating ito sa kaalaman ng marami pa. Pagpalain nawa sila ng Diyos. Malaki ang inyong magiging bahagi sa ministeryong ito kung ikaw ay magsusubscribe kung hindi pa. At kung naging pagpapala ito sa iyo ay mag-share at mag-like. I-click na rin ang notification bell upang kagad na malaman mo kapag ka may bagong video. Ang PowerPoint presentation ay makukuha rin kapag hiningi sa aking Messenger account. Maraming salamat. Magkita tayo sa susunod na linggo.